Okay, let's pray po. Dear Father God, we come before you today with a humble heart, thanking you and praising you, Lord God, sa lahat po ng ginagawa niyo po sa buhay namin, for every blessing po, Lord God, na binigay niyo po sa amin. We thank you, Lord God, sa mga maliit at malaking bagay na pinagkakaloob niyo po sa amin, Lord God. We are super grateful for your love, for your faithfulness, for your goodness sa buhay po namin. Maraming salamat, Lord God. You never fail to love us. You never fail to protect us. You never fail to keep us secure and safe, Lord God. We thank you for that. Father God, today we are asking for your Holy Spirit to guide us as we study your word. Help us, Lord God, to be more intentional in receiving your message and apply it, Lord God, sa buhay po namin. Lord God, I pray na gabayan niyo po si Sister Jen, Lord God, as she lead for today discussion or today reading or Bible study. I pray, Lord God, that may you empower her with your Holy Spirit. Help us, Lord God, to have a open heart. Buksan niyo po yung puso't isipan namin. Tulungan niyo po kami na mapakinggan kung ano po yung mensahe niyo po sa amin, Panginoon. Lord God, today, I pray that may you be glorified, may you be honored, Lord God. Salamat po sa bawat isa na nandito. And I pray, Lord God, na yung mga susunod pa, please make a way for them to receive your message and to hear your message. Again, Lord God, we love you and we praise you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen. Amen po. Maraming pong salamat, Sis Rachel. Muli, babatiin ko po ang mga nandito na, ano po? Ayan. Binabati ko pong unang-una si Sister Rachel, si Sister Mary Rose, si Ate Gina, si Sister Irene ng Philippines, si Sister Lucita, kaibigan po yan ni Pastora Jolie, si Ate Nida, Sister Nida, thank you, hello po. Si Sister Lisa, ang aking mini mentor na sinokay, pinakilala ni Sister Mary Rose, na tiga Arizona, At si Chang Emily, si Chang Emily ng Pilipinas, At si Sister, sino pa ba yun nandito? Yan, si Pastora Jolie, of course, at si Sister Lisa, nabanggit na po, Sister Irene, nabanggit na rin, at ang ating exhorter for today, syempre, si Sister Jenny. Si Sister Alisa ay meron siyang ngayon, may homeschool ng kanyang mga anak, Kaya baka humabol na lang daw po siya. At si Sister Kakay po, meron po siyang interview. Kaya ipagdadasal po natin siya mamaya. Aalis po siya. May 5:30 daw po siyang appointment, So, hindi na natin patatagalin ng speaker. Handang-handa na po siya, kanina pa, ang ating Sister Jen. Go ahead po, Sister Jen. Hello? Hindi kita makita. Ha? Ayun, nakita. Okay, go ahead Hello, po. sorry, ang background ko isara ko nga lang sandali ang pinto. Wait lang. Okay lang. 1 second. May bago ng TikToker ngayon. Sino po yun? Chang Emily. Hello po. May bago ng TikTok. Okay po. Ayan, sige po. Si Chang Emily. Hi, Chang Emily. May bago ng TikTok ngayon. Sa ating TikTok dance. Okay. Hello po. Hello. Good evening. Ang tagal na po natin magkakasama. Naka 1 year anniversary na tayo. Pero every time na mag-exhort po ako'y kinakabahan. I don't know why. Every time. Pero nakakatuwa po. Pinagpipray ko nga nung natapos na yung Women of the Bible. Sabi ko, God, ano po kayang magandang i-share? Ano po kayang life verse ang talagang hindi ko makakalimutan? So, ito po yung verse na sinasapamuhay ko at pinanghahawakan ko. Ito po yung verse ng Romans 8:28 na ang sabi po is,
And we know that all things work together for good to those who love God, to those are the called according to His purpose. Sa Tagalog po, ang Tagalog po, alam nating sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ayun po ang Tagalog. So, sabi nga daw po nila, ito yung misunderstood na verse. Ibig sabihin po, iba-iba po ng interpretasyon. Mapa-believer po or mapa-hindi po believer. Kasi po, di ba sabi, all things work together for good for those who love God. So automatic po, especially siguro kapag hindi pa ganun kalalim yung ating paniniwala kay God or yung ating ganun katatag yung ating faith, unang-una po nating sasabihin na, oh, this is my verse kasi I love God and for sure everything will work out. Magiging maayos yung buhay ko. I know at some point, ganun po tayo, naisip po natin na, ay, anak ako ni God. Kaya for sure, less suffering. Yeah po, less siguro yung mga conflict or yung mga mapagdadaanan ko kasi anak ako ni God, chosen ako. Pero ang tanong, what is good nga ba dun sa verse na ito? So does it mean ba na life is not good for Jesus and the disciples? Kasi puro suffering yung pinagdaanan nila eh. Tama po ba? Imagine these apostles and even Jesus, all his life dedicated sa gawain ni God. Pero bakit nag-suffer pa rin sila? And even the apostles and even the disciples, kaya po yung ibang mga tao na, ay, hindi na lang ako susunod, hindi na lang ako mag-o-obey kay God kasi parang hindi ko naman nakikitaan yung mga sumusunod kay God na maganda ang buhay. Narinig nyo na po ba yun at some point of your life? Nasasabihin ng iba na simba ka ng simba pero bakit ang hirap mo pa rin? Simba ka ng simba, bakit pero parang ang gulo pa rin ng pamilya mo? Ang gulo pa rin ng sitwasyon mo, parang hindi ka na umahon dyan sa kinalalagyan mo. So sometimes, kapag sunod-sunod na yung ganong comment in our life, hindi natin maiwasan na it produce doubt, and the worst, nawawala yung faith ng ibang tao kasi nga naman, oo nga naman God, simba ko ng simba halos every Sunday. Pray ako ng pray every day, multiple times pa nga po sa isang araw, pero bakit naman po parang di nag-i-improve yung buhay ko? Diba? May mga ganun po ba tayo? Na parang tumanda na ako lahat-lahat, hindi ko naman po yatang naranasang guminhawa ang buhay ko. Ganun po kasi minsan how we see life, which is dapat po talaga makita natin yung verse na ito not in the human perspective, kumbaga para po in God's perspective. Kasi di ba po sabi ng iba na parang kung sino pa yung hindi nagsisimba, bakit sila pa yung mayaman? Bakit sila pa yung sagana? Bakit ako naman todo share? Todo pamumuhay, God, halos lahat ng 10 commandments, lahat po ginagawa ko. Bakit parang wala naman pong nangyayari sa buhay ko? So, ayun po yung madalas na question pagdating po sa verse na to, especially ng mga believer. So, ang nangyayari daw po kasi sabi, people love when life is good. Tama po ba? Parang ang daling magpuri kasi napakaganda ng buhay mo. Pero nag-i-struggle tayo when life is so bad. So parang pag ina-answer ni God ang prayer mo, God, grabe po kayo, di ba po? Ang daling magtaas ng kamay. Pag sinasagot ni God lahat ng prayers natin, present tayo every Sunday. Pero kapag we are on the difficult times, parang hindi ko muna feel magsimba, hindi ko muna feel mag-pray. Di ba po? Kumbaga parang nagbe-base ang faith natin kapag it's going on our way. So sometimes po sabi nila, ang verse na ito, it doesn't make sense. Diba po parang God, sabi niya, all things works for good. Pero parang hindi naman po. Kasi nga, it's beyond our understanding. Kumbaga parang we
take it literally, na parang binasa mo, ayun na. Pero hindi mo alam na ano po ba ang context behind this verse. So, ang sumulat po ng Romans is si Apostle Paul, which is, ito po yung verse na po na ito, o yung Romans po, it gives hope para po sa suffering na pinagdadaanan po ng mga believers that time. So, yung verse na po ito, it doesn't mean na it's not working to our life, it doesn't mean naman po na hindi siya totoo. Because God is true. God is is true to His promises. Okay po? So sabi po, ito po ang mga points natin. Sabi po, all things work together for good does not equal kung ano po yung inaasahan nating outcome. Katulad po nung nangyari sa example na lang po, alam niyo po ba yung tatlong tao po in the book of Daniel na they don't praise other God and they have thrown in the ang tawag to, fiery furnace. Ay, ano po bang Tagalog nun? Ko po. Fiery furnace. So, Pugon po. Pugon. Salamat po. Salamat. Ako po medyo maano sa Tagalog po eh. So sila po, kung tutusin po, parang itatapon tayo sa pugon. Sino po ba ang gustong masunog ng buhay? Di ba wala po? Pero po, ang kanilang paniniwala kay God is sobra-sobra. Nasabi po nila, God is able. Pero kahit it doesn't work the way we want it, sabi po nila, we will still trust Him. Ganun po ba tayo minsan? Na kahit hindi nyo po sagutin God yung aking prayer, kahit hindi nyo po ako alisin sa posisyong ito, kahit sobrang hirap na po, God, I will still trust you. Ganun po ba ang heart natin when it comes to God, when it comes to our faith? Or tayo po, God, parang hindi ka naman totoo. Parang ang tagal ko na nagpe-pray, God, parang ilang taon na, pero bakit parang kahit isa wala po kayong sinagot? Di ba po? Isipin nyo na lang po yung buhay ni Paul, na napakaayos po ng buhay ni Paul, based on human standard. Di ba po, mayaman si Paul, tent maker, abogado po ba, Sis Mary? Maalam po siya sa word, di ba po? Tinitingala siya. Pero Paul ended up po sa suffering. Paano po ba namatay si Paul, Sis Mary? Siya po Natural ba ay cause. Natural stone cause. to death? Sorry po. Ayun po. So, di ba po, kumbaga parang yung mga naniniwala po kay God at yung mga pinoproclaim po ang good news, sila pa po yung namatay in a worse way. Pero po, in their heart, they still trust God na God, through this suffering, I know yung reward ko in heaven, makakalimutan ko ano po man yung suffering na nararanasan ko here on earth. So even po yung mga pinagpipray natin hindi dumating, even po yung mga ini-expect po natin na God, I want this job. Ito po talaga yung job sa akin. God, ito po yung aayos na po yung aking buhay kapag nakuha ko pong itong job na ito. So may mga ganun po tayong prayer, no? Oh God, okay na po ako dito. Don't remove me here. Yung may mga ganun po tayong request. Pero even if God don't grant our prayers or our desire na talagang ipinag-fasting mo pa ng 40 days, pero kung hindi naman talaga will ni God. Kasi tayo, we ask God what we want. But God answer what we need. Okay po? So, even hindi po yun yung inaasahan nating outcome, hindi po yung mababago yung katotohanan that God is good. God is still good and God wants what is good for you. Kahit hindi po man natin maintindihan right now. And God is working things out for the good. Kahit po hindi natin makita na nasa good situation tayo, kahit po yung mga tao, nakikita po nila na parang hindi mo nagbabago yung kalagayan natin, kahit simba tayo ng simba, but God has a higher purpose po, higher purpose po para sa buhay natin. Kaya maganda po sa sinusurround natin yung life natin with the fellow Christian. Kasi nai-encourage ka na
hindi mo nakikita yung sarili mo na ang dami palang kulang sa buhay ko, but instead, nabubus ka na I'm doing things for God kahit nasa ganito akong sitwasyon. Kumbaga nakakarinig tayo ng encouraging words from our fellowship, instead nandun sa mga tao na ang base lang ng kanilang definition ng success or ng good life is doon sa nakikita nila na nasa mundo. Tama po? Pero okay pa rin naman po mag-ask tayo ng desire. Hindi naman po pwede na, kaya nga po, it's still okay. Doesn't mean naman po na parang, okay lang po ba, God, hangarin ko ito? Baka hindi naman po, sige, kayo na lang po ang bahala. Pero okay pa rin naman po we lay our desires to God. Pero it doesn't mean naman na kapag hindi nangyari, kumbaga there's still an ultimate reward. God see the bigger picture. And also another point, all things work together for good in the big picture, not on the narrow view. Tama po, gaya nga po ng sinabi ko, kung umuulan po, sobrang lakas ng ulan, kumikidlat, ang nakikita lang po natin is yung malaking ulap na napakaitim. Pero po behind that is a very clear sky. Tama po, sabi nga po, we only see the fragment or yung only part of our story. Hindi pa po talaga natin nakikita yung bigger picture. Kasi looking back, kung sa may mga kapatiran po tayo na 50 years old na, 60 years old, di ba po, even the 40 years old, parang lagi natin siya sabi, ang bilis naman ng panahon, 40 years old na ako, parang kailan lang, high school ako, parang kailan lang, 20 years old ako. Tapos ngayon, I'm 40, I'm 50. See, ganun po kabilis, kasi sabi nga po, out in the stars in the sky, or out of the, yung butil sa palayan or sa buhangin, hindi maikukumpara po yung lifetime natin na we will spend in heaven compare po here on earth. So hindi po natin nakikita yung malaking picture. Okay po? Kumbaga yung narrow view, it's based on our understanding. Kumbaga puro, ano po ba yung ngayon? I want to feel good now. I want the answer now. I want to feel better now. I want to experience all the good things now. Puro po tayo ganun eh. Pero po si God, katulad nga po ng sabi ni Paul, dun po sa Romans 8 verses 18, nothing compare, yung suffering niya po now, is nothing compared to the glory na mai-experience niya when he go to heaven. Okay po? Next po, all things work together for good because God is good. It doesn't change the fact that God is good. Tama po? The good happens because of the goodness of God. Not because we are good or we did good. Diba sabi nga po, no one is good, only God is good. Kaya po yung iba, narinig niyo na po ba yung sinabi na, ay, apaka-bless naman ito. Kasi ang bait mo eh. kasi ganito ka. Apakabait mo, ang dami mong charity, ang dami mong tinutulungan tao, kaya super blessed ka. Tama po? Pero po, nangyayari po yung mga bagay na ito, not because sa ating ginawa, but because God is good. Kaya po huwag nating sasabihin na, ay, lahat ng bagay ang sama na nangyayari sa Kanya, kasi napakasama niyang tao. Kumbaga parang ayun daw po dapat as Christian, we should not believe on that. Na parang, ay, nakunan. Kasi ano yan eh, prostitute yan eh. At dali po, di ba po? Kumbaga parang na-judge na po natin agad pero behind that, there's purpose for everything that's happening. Kaya wag po natin i-base yung nangyayari po sa atin o yung kalagayan natin ngayon because we are a good person or not. Kasi kung ayun po yung belief natin para pong, ay, I need to be good so that God can hear my prayers. Diba po? Hindi po dapat ganun. Good things happen because of God's character, which is He is good. Everything happened, buhay tayo ngayon, blessed tayo ngayon because of God's mercy. Hindi po dahil lahat ng because we did all the 10 commandments, because we did good to our kapatiran, but because God is good. God alone is good.
Tama po? And also po, all things work for good for those who believes. Ibig sabihin po, ang promise na ito, hindi po for everyone. It's not a universal promise. Only for those who believe, for those who are called. It is only for the family of God. Kasi po, pag sinabi niyo po yan sa someone na unbeliever, they will take it as literally na, okay, all things good for those who believe. Okay, I will believe your God. Kasi ang pangit na nangyayari sa buhay ko, then I will believe. And then they will expect na, okay, nagsimba na ako, nag-attend na ako ng study, I did charity, pero ba't wala pa rin nangyayari? They will just base on it. They will expect for good, answer immediately, pero as Christians, we should see it's not only limited here while we are here on earth. Example po, Charlie Kirk's doing good. Pero why nangyari pa rin yun sa kanya? Di ba po? Mga tao ganun po eh. They were like, oh really? He's a Christian. Pero tingnan nyo, he was killed. Oh, di ba? Pinoprotektahan ba siya ni God? People see it like that. Pero kung titingnan nyo po, ano po yung eternal purpose ni God? But what would happen sa nangyari po, mas maraming tao ang naging believer. Maraming tao ang for the first time accept Jesus as Lord and Savior. Maraming nagte-testimony na I haven't heard of Charlie Kirk, pero because of his faith, nag-start akong magbasa ng Bible, nag-start akong makinig, and they start attending church. Nakikita niyo po, that's the eternal purpose, example po na eternal purpose, na all things, kahit it's a tragic way, kahit naging tragedy ang pagkamatay niya, pero behind that, there's a bigger purpose. Same with apostles, kahit they know that they will suffer, they know na dun sa pupuntahan nila, mapapersecute sila, but still, di ba po, they're believing na their reward is so big na I am willing to die to myself, I am willing to suffer as long as mapulpil ko yung purpose ko here on earth. Kasi ayun naman po talaga ang purpose natin as believer. We should carry our cross. Hindi naman po sinabi ni Jesus, I'll carry your cross for you. Diba po, sabi ni Jesus, we will carry our cross kasi hindi po madali at hindi po comfortable maging believer. Tama po ba? So, panghawakan po natin na at dapat po maiba yung ating paniniwala na all things works for good, na kahit nandito tayo sa lifetime natin, nag-iipon po ba tayo ng treasures in heaven? Nag-iipon po ba tayo ng ways to bring more soul kay God? Ayun po yung ating bigger purpose. Hindi po yung everything will be good just because Christians tayo here. But we should do the higher commission. Ayun nga po yung sinasabi. Sisyo, kinakabahan pa rin. Kahit ako ilang beses na. So Romans 8:28 assures believers that God works all things, including suffering. Hindi mo man maintindihan ngayon, pero eventually, it will be for the ultimate good. Hindi man sa definition ng good ng tao, but it's the definition ni God on what is good. And also good, it's God's perspective, hindi po nagbe-base sa perspective ng tao. Okay po? Hindi po yung immediate happiness na may nangyayari lang po sa atin. We can recite that all things works for good. Okay po? So, wag po tayo ma-disappoint kasi po if we keep taking this verse literally, madi-disappoint po tayo, idadoubt po natin si God, mapapagod tayo, di ba po? And we don't compare our life to other people na parang sa kanila apply yung all things are good kahit hindi naman sila believer. Ayun po ang nangyayari. And also po, that verse does not guarantee trouble-free life. Okay po? But it's a promise po for the ultimate good for those who love God. Sabi nga daw po, itong verse na po,
verse na ito is not always what humans want, but it is what God knows is needed. It is a call, itong verse na po ito po is promise to trust God na He is in control. Okay po? And God wants the best interest. He has the best interest in mind even if life is good. Kaya nga po, habang binabasa ko po ito, kaya pala God ang daming ang daming why to that's why testimony. Kahit like my life po, like short testimony ko lang po, like my life before, sabi ko, nung nasa Pinas ako, sabi ko, God, I really want this job. Can you give me this job, please? Sabi ko pang ganun. Tapos umiiyak na po ako sa MRT kasi sabi ko na God, lagi ako nagsisimba, lagi ako nagpe-pray, sabi ko pang ganun. Pero why God can't you give me kahit ito lang pong inaas kong job na ito? Tapos bigla ako nawala ng gana kasi nga I really want this job big time. Tapos kaya pala hindi binigay ni God. Kasi pala may bigger purpose, may bigger plan si God for me. So nangyari, hindi ako natanggap sa trabaho na yun sa Pinas. Kahit pinag-fasting ko pa, kahit pinag-pray ko pa, iniyak ko pa kay God, yung pala kasi maibibigay siyang trabaho sa akin abroad. Hindi lang yun, hindi lang trabaho abroad, hindi lang bigger pay, pero nandun pala yung mapapangasawa ko. So sabi ko, God, sabi ko, ang liit ng faith ko, ang liit ang nakikita ko lang yung mabilisang answer, pero yung pala God, may mas malaki ka palang plan for my life. So ayun po. So whatever kung ano po man yung nangyayari currently in our life, wag po nating isipin that's the end of it. Hindi man for the next year, hindi man for the next 5 years, pero isipin po natin na it's for a greater good. Ayun yung mas makakabuti sa atin, hindi man sa life natin right now, but it's for our soul. Sabi nga po, 'di ba? There's an ultimate reward after nung life natin here on earth. So it's very short, pero I really love this verse na all things works good for those who believe and love God. Hindi man dito sa life kong ito, but I will remain faithful. Kasi that's how it is. That's how God called us to be a faithful servant. Napakaiksi po ng aking sharing, Sisi. Pero I like everyone to to share. May tinanong po si Sis Mary na everyone can share po and can answer that. So, ayun lamang po ang aking one verse na pinanghahawakan na God sees the bigger picture. Amen. And I only see what's in front of me. Kaya let's trust God. Let's believe na may ultimate reward tayo. Like what the apostles did, like what Jesus did, and they're enjoying their rewards in heaven right now. Amen. Amen. Salamat po. Thank you so much, no? Thank you so much, Sisi Jen, no? Isang napakaganda pero maiksi, pero lahat nandoon na, no? Malusog, no? Talagang impact talaga, no? Naka-impact talaga. Naka-compact pala siya. At malakas ang impact sa atin, no? Sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, no po? Sabi nga po dito, no? Alalahanin natin na ang Panginoon Diyos, no? He is not working to make us happy. He is not working to make us happy, mga kapatid. No po? But to fulfill His own what? His own purpose. No po? Hindi po ba kaya tayo ginawa ng Diyos? Bakit po tayo ginilikha ng Diyos? Para po ba magtrabaho lamang, matulog, mag-asawa, magkapamilya, kumain, mag-party? Hindi po ba? Hindi ganun. God made us to glorify Him, no? Para po sa kanyang ikalulugod.
no? Tayo maglilingkod sa Kanya, papupurihan siya, ano po? Sabi nga, lahat ng ating ginagawa, dapat siya ay mapapurihan, ano po? Do everything to glorify Him, ano? For whatever you do, whatever you drink, you eat, do it for the glory of God, ano po? At dito rin po natin mararanasan na talaga namang ang tunay na mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoon Diyos ay talaga namang dapat na sa Kanya lamang umaasa kahit na dumating tayo sa mga trials, ano po? Hindi yung pagka nagka-trials na tayo ay tatalikod na tayo, ano po? Hindi po ganun ang isang Kristiyano, ano po? Katulad ng binanggit kanina ni Sister Jenny na take up your own cross, ano po? Kailangan, no? Gayahin natin yung pamumuhay na ipinakita ni Yesu Kristo na siya ay nabubuhay pa, no? Na hindi palagi tayo ay nasa masarap na pamumuhay, ano? Hindi po ganun, no po? Hindi na makikita yung pananampalataya natin pag ganun. Sinasambalan pala natin ng Diyos kasi tayo ay mayaman, mapera, ano po? Wala tayong sakit, pinagpapala tayo sa kayamanan. Ano po, hindi po doon nasusukat ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. So hanggang dito na lamang po sa akin. Maraming salamat Sisi Jen sa napakagandang aralin ngayong araw na ito. Lalo na ngayon, no, ang dami nating mga pinagdadaanan. Ano po? Sa amin, kami ng asawa ko, no? He lost his job, no? Dalawa sila. Hanggang 1 month na, no? 1 month na. Pero mga kapatid, ang asawa ko, yung ikinaloob, kasi ganito yan eh. Ang Diyos ang hindi nagtanggal ng trabaho niya, ha? Hindi po ang Diyos ang nagtanggal ng trabaho niya. Ang nagtanggal ng trabaho niya ay si Satan. Kasi nakikita ni Satan na lumalapit yung asawa ko sa Panginoon Diyos eh. Nakikita niya nagkakaroon ng faith yung asawa ko eh. So tinanggal, no? Tinanggal ni Satan. Ngayon, ikinaloob yun ng ating Panginoon Diyos. Ikinaloob niya mangyari yun. Bakit? May nakita ang Panginoon Diyos sa ugali ng asawa ko, no? Mayabang, grumpy, no? Kasi ang katwiran niya, madali lang daw siya makakakuha ng trabaho dahil siya ay degree holder, no? Aviation, kailangan kahit saan eh. Ang mga aviation, kailangan niya sa base. No po? Madali siya nakakakuha talaga kahit noon pa. Isang April lang niya, nag-aagawan pa. Ang kabilaan lang tumatanggap sa kanya. Kami lang namimiling sa kung saan kaming stay. Pero this time, mga kapatid, naniniwala ko na may itinatama ang Panginoon Diyos sa asawa ko, no? Sa kanyang pag-uugali, no? Masyado nga siyang grumpy, may pagkamayabang, no? Sa trabaho, no? Ayaw niya kasi ng tao eh. Ayaw niya talaga ng tao. He hates people. No? Hindi siya pala kaibigan, no? So, hinayaan yun ng Diyos na mangyari at tinitignan ng Diyos kung yung pananampalataya ng asawa ko ay nandiyan pa rin. Pero alam niyo po ba, nung nawala ng trabaho yung asawa ko, binigyan niya kami ng church. Ang tagal kaya namin naghanap ng physical church dito sa North Carolina simula nung lumipat kami from Maryland. Ang tagal namin naghanap. Linggo-linggo ibang church ang pinupuntahan namin. Imagine, Thursday nawala ng trabaho si Jason, dalawa silang na fired ng boss nila kasi nakipag-away eh. Nung Sunday na yun, sabi ng asawa ko, babe, tara, puntahan natin tong church na to. Hindi pa natin to napupuntahan. Pagpasok pa lang namin doon, mga kapatid, sabi ng asawa ko, hinawakan niya yung kamay ko, babe, this is our church. Namawi siya, umiyak siya. Nung time na yun, first day pa lang yun ha. Tapos sabi niya, Lord, nagdasal siya. Sabi niya sa akin, Lord, now, show me that you will provide. Kasi tinanggal ng Diyos yung pinakamahalaga para sa asawa ko. Yung trabaho niya. Bakit? Yung time na yun, umuulan ng pera eh. May natatanggap pa kami sa VA. Biruin mo, ang laki ng pera nun mga kapatid. 8K plus a month ang natatanggap namin. Monthly yun, 8K dollar. Kasi kalahat yung sahod ni Jason halos kasing halaga ng VA, 100%. Biruin mo, pinakamahalaga sa asawa ko yung talagang ikinaloob ng Diyos, tinanggal niya. Alam niyo po ba, hindi lang yung trabaho yung ikinaloob ng Diyos na matanggal sa asawa ko. Alam niyo po ba kung ano pa? Yung pride niya. Yung pride niya.
Tinanggal ng Diyos. Nung nawala yung pinaka-importante sa kanya. Tinanggal. Alam mo, yung asawa ko sabi niya, show me Lord, you are my provider. Kaya itong asawa ko, tiningnan niya yung kabutihan na natatanggap niya sa kabila ng kanyang pinagdadaanan ngayon. Kahit na nahihiya siya sa akin, syempre hindi siya sanay ng ganyan. First time lang sa kanya nangyari to. Sabi niya, babe, ang bait ni Lord. Sabi ko, bakit? Nakikita ko yung kabutihan niya. Sabi ko, talaga? Sabi ko, ano yun? Sabi mo sa akin. Sabi niya, kasi, wala akong trabaho ngayon. Wala pang tumatawag sa akin. 8 na yung in-applyan ko. Pero, nakakakain pa tayo. Nakakabayad pa tayo nitong bahay. Kasi kabibili lang itong bahay. Loan pa to. Mga kapatid, kalilipat lang namin dito. Pero ang Diyos napakabuti. Dahil syempre yun nga, yung military na pensyon. May natatanggap pa kami monthly. Plus yung college niya kasi nag-enroll uli siya ng college. Another degree. May natatanggap siya doon monthly din allowance, $1,500. Alam niyo po ba sa buwan kung magkano natitira sa amin? Sasabihin ko sa inyo, baka magulat kayo. Lahat ng bills kinat namin doon sa... Alam niyo kung magkano naman natitira sa amin monthly ngayon? $200 plus. Biruin mo yan? Doon kami sa kukuha ng pagkain sa $200 plus monthly ha. Plus yung gasoline pa. Nakaraos kami ng isang buwan. Isang buwan na walang trabaho yung asawa ko, kakaintay. At hindi, ayaw po niya mag-apply ng unemployment. Kasi nagbasa siya ng Bible. Umiyak daw siya, nagkaroon siya ng conviction. Hindi daw niya alam ba't siya umiiyak. Hinabi ko ito Ate G eh. Tinanong ko yung asawa ko, babe, ba't ayaw mo mag-apply ng unemployment? Kasi pwede ka mag-apply ng unemployment dito until 3 months hanggang sa makahanap ka ng trabaho, no? May matatanggap ka. Mura lang naman yun, 1,800 lang yata yung a month. Hindi siya nag-apply. Sabi ko, bakit? May nabasa daw siya sa Bible about kay Paul. Si Apostol Paul natin. Sabi doon ni Apostol Paul, kahit na ako ay may karapatan na makatanggap ng tulong mula sa kapatiran, alam ninyo na hindi lang ako umaasa sa inyo. Alam ninyo na pati ako ay nagtrabaho para mapakain ko rin yung sarili ko. Sinabi ni Paul yan eh. Nakalimutan ko sa ano lang yun. Corinthians yata yun. So nagkaroon ng conviction si Jason doon. Ang sabi niya, ayoko mag-apply ng unemployment. Kasi parang kinukuha lang, parang ninanakaw lang daw yung sa sa pera ng mga ibang tao. Totoo naman, which is totoo naman. Kahit na may karapatan si Jason na mag-apply nun. Kasi yun ang patakaran dito sa di ba, sa government. Suporta nila yan sa mga nawalan ng trabaho. 3 months nga lang. Ayaw ni Jason, hindi po pride ang tawag doon hindi po pride. Ayaw niya. Bakit? Naniniwala siya kung makapit sa Diyos, God will provide. Alam niyo po, yung lumalalim yung asawa ko, at nagkaroon kami ng physical church, talagang nag-open na ako kay Pastor Allen. Sa Ate Gina, nagsimba yan sa amin last Sunday. Nakita niya si Jason tumayo. Yung nagtanong yung pastor namin na, okay, this coming November 2, meron kaming Pisa with Pastor. Yun yung mga gustong magpa-member, official member na ng church. Yung asawa ko, may hawak siyang papel, kinuha yung, siya yung kauna-una nagtaas ng kamay, na gusto nang mag-commit. Kaya ako naman, nagpaalam na ako kay Pastor Allen. This is it, Pastor Allen, nakahanap na ako ng physical church. Napakamagandang balita nito. Kaya tuwang-tuwa ang ating Pastor Allen. No? Malungkot daw siya, pero natuwa. Sino ba naman, ito ay pangarap ng bawat asawa, hindi po ba? Ng buong pamilya, iisa kayo naglilingkod sa isang bahay. Hindi po ba? Kaya, nabibless ako. Salamat, Lord. No? May bagong pintuan na binuksan ng ating Panginoon kahit na kami, wala pang trabaho ang asawa ko. He's still waiting until now. But hindi kami namang problema. Mataba pa rin ako. Siguro magtaka na lang kayo pag ako payat na.
Pero pinapakain pa rin kami ni Lord. 'Di ba? Napakabuti ng Diyos. Bagay na ito yun. Ngayon ko lang to tinestimony dito sa Dream Team Jesus. Sa iba na mga GC, hindi ko pa po ito tinetestimony sa kanila kasi sabi ko, maybe this is not the right time, no? Iniipon-ipon ko pa muna. So, ayun. Nababagay kasi ito sa topic natin ngayon kasi hindi naman basta-basta mag-testimonies, hindi bagay sa topic na po. Naaayon. Kaya maraming salamat sa iyo, Sister Jenny, sa napakagandang topic na ito, no? Kaya tayo lahat na nakakaranas ng trials, magpasalamat tayo. Bakit? Sabi sa Bible mapalad ang mga nagdurusa. Bakit? Dahil sa Diyos lamang sila umaasa. Nakalagay po yan sa Bible natin. Hindi lang ako matandahin sa mga memory verse, mga kapatid. Dahil sa Diyos lang man tayo umaasa, hindi sa sarili nating kakayanan. Amen? Napakabuti ng Diyos. Hindi niyo tayo pinababayaan. At Jeremiah 29:11, ang plano ng Diyos hindi para sa ating ikapapahamak. Pinangahawakan ko rin yan ngayon. Kundi sa ating kabutihan. Kaya naniniwala ako, hindi pinaplano ni Diyos na maging miserable ang buhay namin. No. Mahal tayo ng Diyos, mga anak niya tayo, nananampalataya tayo sa kanila. Kaya nga 'di ba sabi, ba't ang mga Kristiyano, sabi ni Chang Emily, ba't ang mga Kristiyano daw may problema na pangiti-ngiti lang, no? Kaya salamat din sa iyo, Ate Gina, no, sa suporta mo, no. Napupunta siya one day sa water baptize ng pamilya Johnson. Hello po sa mga bagong pasok, Sister Jo and Sister Eva from Canada, ano po. Sige po, go ahead po, Sister Gina. Si Sister Gina na po ang ating magiging host na. Maraming salamat sa iyo, Sister Jen. Nasa labas kami ni Ay, okay. Okay, ako na lang. Sige. Sorry po. Okay lang po, TG. I understand. Okay. So, ngayon... Yung saglit lang po. Yung hindi pa po napapanood yung pinost ni Mary Grace about yung bonfire, panoorin niyo po kasi nakakataba ng puso ang pag-share ng asawa niya po at saka yung asawa po ni Kay natin. Nakakataba sa puso talagang umiyak si Jason. Bless ka po sa kanilang mga sharing. Amen. Salamat po, TG, ha. Thank you so much. Sayang, di kami nakapag-stay. Okay lang, next time, no? So, sino po ang una mag-share? Si Pastora Jolie. Unahin natin. Pastora Jolie, go ahead po. Kung pwede po kayo, Pastora Jolie. Marami pong salamat. Hindi po ako kakakit ng bubong. Ingat po kayo dyan. Salamat po kapatid sa pag-remind sa atin ng Lord sa salita niya ngayon na po na kung saan tunay nga ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay. Bagamat hindi ko man po sariling patotoo po, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo para makita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Kung paano niya nakita na tunay nga Diyos ang nasaktan para sa mga makasalanan. Pero ay saktan dahil sa kanyang kasalanan. At ako po, yung mga edad na naghanap po, kilala po ito at yun po nakita ngayon sa US, si Sara Balabagan. Alam niyo naman po yung naging story ni Sara Balabagan. Isa po siya sa Pilipina na dapat mamamatay po sa bitay. Ano po, siya po yung 1990 po last. Di ko po alam kung ano yung exact year, pero mga 1990 nung siya po ay, di ba po yung, kung nalaman niyo po yung kay Flor Contemplacion, na unang nabitay na Pilipinas, Singapore, and then si Sara Balabagan naman po, siya po yung sa Saudi. No po, and si Sara Balabagan po, yun po ay nakapatay ng kanyang tatay ng kanyang amo, no po, at si Sara naman ay 14 years old. Nung nalaman nila na minor de edad po siya, yun po, nakulong po siya ng 2 taon. And then, imbis na dapat bitay, kinulong na lang po siya ng 2 taon at nagbayad siya ng 100,000 at pinalo po siya ng 100 times. Pero yung pagkapalo ng 100 times, hindi po siya minsanan kasi sa sobrang bata niya.
every Friday lang po noon, pinapalo siya ng 10 times ng lubid. Yung yantok, no po, yung tapos berdugo pa po yung ang umaampas sa kanya. And then sabi niya kapag after ng pagkapalo ko, talagang yung likod ko sobrang hindi mo na maimpinta sa sobrang itim talaga. Doon niya na-realize Jesus Christ namatay sa cross dahil sa kasalanan natin. At siya naman pinarusaan dahil sa kanyang kasalanan. Na po. Kasi po, yun po pala yung naging kaparaanan ng Panginoon para makakilala siya sa Lord. At bakit ko po na-meet si Sarah Balabagan in person at naging friend ko po siya ngayon? Nagkaroon po siya ng concert crusade dito po sa Pampanga noong 2010. Ngayon po, 16 years na po kaming magkaibigan, grasya ng Panginoon. Na po, yun po, every time na nakakaranas ako ng mga challenges, siya po yung nag-i-encourage sa akin. Na po, kasi siya talagang nakita mo yung buhay niya, 14 years old, nakapatay siya. Doon ko nakita yung protection ng Panginoon kasi hindi Arabo yung mataas yung tatay ng amo ko, sabi niya, at malakas. Pero nakita ko yung pag-iingat ng Lord sa akin. Bagamat, yun siyempre po parang self-defense po yun, no po. Kaya nagawa niya yun. Kasi nga po, 3 months pa lang po siya doon. Parang iba na yung trato ng tatay ng amo niya. Kaya po every gabi, nagre-ready po siya ng kutsilyo. Kaya yun po yung ginamit niya. No po. Kaya yun po, nakulong siya. Doon po niya nakilala yung ambassador ng Pilipinas na tumulong sa kanya, Christian po. At saka si Dulce, yung pong singer, no po. Yun po yung mga ginamit ng Panginoon. Doon niya nakita talaga na all things work together for good, no po. Kahit na ganun man yung naranasan niya, hindi ganun kadali yung naranasan niya. Buhay talaga, no po. Buhay, parang nag-unaan siya sa buhay eh. Pwedeng yung buhay niya yung masawi. Kaya parang inayaan na niya na ipagtanggol yung sarili niya. And then, sa biyaya ng Panginoon, kung paano niya nakayanan yung parusa. Na po, hindi ganun kadali yung parusa. Every Friday, sabi niya, inaantay mo yung pagpalo sa'yo. Pero doon ko talaga sobrang naramdaman yung pagmamahal sa akin ng ating Panginoong Yesus. Kaya yun, no po, ngayon, may sarili din po siyang album na ipinapahayag niya yung goodness and faithfulness na Lord. Kaya nawa someday, no po, ma-join ko po siya dyan kasi parehas lang kayo ng oras. No po, ipag-pray po natin, no po, para mas masarap at mas masaya kung sa kanya niyo maririnig yung buhay na patotoo na ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya yun, no po, ako po na-miss ako kay Lord kasi isipin niyo po, sikat yan nung 90s, no po, yung naging story ng buhay niya. Kaya ngayong naging friend ko siya at nung nag-meet kami sa Pampanga, sabi ko, ang galing mo, Lord, sabi ko gano'n. No po. Kaya amazing talaga ang Panginoon, no po. Yun, talagang all things work together for good. At yun nga, ang plano ng Panginoon ay hindi para sa ikakasama natin, kundi para sa ikabubuti natin. No po. Kaya ipag-pray po natin, nawa someday makasama po natin sa ating fellowship si Sarah Balabagan. Salamat po sa kanyang naging buhay kasi yun ang naging buhay na patotoo. Kung paano napatunayan niya yung sobrang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Salamat po. To God be the glory. Amen. Pastora Jolie, kilala ko po yan. Ipag-pray po natin na maging guest speaker siya dito one day. Pastora Jolie, thank you so much po sa pag-share ninyo. Kaibigan nyo pala yun. Maraming salamat. Aabangan po namin yan, Pastora Jolie, yung kanyang testimony. No po. Maraming pong salamat. Ayan. Thank you po. Si Chang Emily, gusto niyo po magbigay? Nag-open na po kayo ng cam? Sige po. Amen po. Napakaganda po ng ating pong salamat, Jenny. Napakaganda po ng binigay na verse po ni Sister Jenny. Kanina nung nagsasalita si Sister Mary, para bang naiiyak po ako. Naiiyak ako dahil may purpose po si Lord. May purpose at layunin sa buhay po ni
ni Jason po, sa inyo pong husband. Kasi alam ng Panginoon na oras na para makakilala ang inyo pong husband. Kaya nangyari po, ang nawalan, sabi niyo po, sis, nawalan po siya ng trabaho, ano po. Tapos, ang ganda ng kapalit niya, ano po, na nakalapit po siya sa Panginoon. Ano po, yung po kasi ang pinagpipray po, di po ba natin, yung mailapit sa Panginoon ng ating pong mga kasama sa buhay. Ano po, pero ayan na po, sumagot na po si Lord. Sabi nga po, sabi nga, nawalan man siya ng trabaho. Pero andun po, hindi po kayo pinababayaan. Kasi po, ang purpose ng Panginoon, ang layunin ng Diyos sa buhay po natin, talagang ang God's perfect timing na po talaga. Ayan na po. Kaya, ang ganda po ng ginawa sa buhay po ninyo, Sis Mary. Kaya salamat sa Panginoon. Mapapasalamat ka po talaga sa Lord. Ayan at mapapabaptis na po siya. No? Magkasama na po kayo na meron na po kayong isang bahay, isang church, upang sama-sama po kayo. Ano? Prioritize na po ng husband mo po. Yung paglapit niya sa Panginoon. Ano po, sabi niyo nga po, meron po silang ina-evangelize, na sa kulungan. Ayan na po. Hindi niyo po alam, may panahon, baka maging pastor po ang inyong pong husband. Ano po, walang imposible kay Lord eh. Di po ba? Walang imposible sa Panginoon. Pag gusto niya talagang, ang tao, pag gusto niya po talaga, maging ang anak-anak niya, kukuhanin niya po yun. Talagang may layunin at may purpose ang Diyos sa bawat nilalang, nilikha niya dito sa daigdig. Kaya darating ang panahon, Mary, alam niyo, wag po kayong mag-alala. Ang ibon nga po, walang mga trabaho. Pero alam mo po, kumakain po, lagi ko pong sinasabi rin po sa buhay po namin yan. Si Chong po talaga rin po nun. Hindi siya nag-a-apply ng trabaho sa iba. Ang trabaho niya po nun, yung calling, yung tawag-tawag lang po siya. May trabaho tayo, Chong, mayroon tayong buhos. Minsan, 2 beses sa isang linggo. Hindi po siya naghanap ng ibang trabaho. Hinihintay lang po niya yun. Magkano lang pong sinasahod niya, Pero ayan po, kumakain naman po kami 3 beses isang araw, di po ba? Pero hindi po siya nag-apply sa iba, maski na marami pong, mag-apply ka rito, mag-apply ka doon, magandang trabaho. Pero hindi po ginawa ni Chong po yun. Ayan po, nagtiis po siya, hanggang sa magkakaroon po sila ng project. Talagang ang Panginoon po talaga, God is provide. Walang imposible, may plano ang Panginoon. Kaya sa buhay po ni St. Mary, sa kanilang pamilya, may plano po talaga. Time na po para talagang makasama ninyo ang husband mo po sa ministry nyo po dyan. Ang ganda po, talagang nakahanap po kayo ng church nyo po dyan. Nakakatuwa po talaga. Kahit nalulungkot ako, wala ka na sa GSMI, Pero andyan ka pa rin. Opo. Andyan pa rin tayo. Meron pa rin pong, Universal Church tayo dyan. Opo. Kahit ka iba-iba po. Pero ayan po, Panginoon din po yan eh. Panginoon pa rin po ang tinataas po natin. Opo. Iisa lang man po, Kaya ako po talagang, nakilala ko po kayo mga kapatid. Pinagmamalaki ko po talagang may layunin at purpose ang Diyos na nakilala ko si Sweet Mary, si Sister Ana, Mimiki. Talagang proud po ako ngayon pong birthday ko pong nakaraan. Talagang sabi ko sa Panginoon, Lord, ang ganda ng regalo mo po sa akin. Nakakilala ako ng mga tao na mga mananampalataya sa iba't ibang lugar.
proud po ako sa sarili ko dahil hindi lang po dito sa aming lugar na ako po ay nakakapagbahagi ng mga Praise God. salita ng Panginoon. Kagaya po ngayon na andito po ako mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Ano po, hindi po ako nagyayabang mga kapatid sa akin pong saganang akin pong buhay, pero pinagmamalaki ko po mga gawain sa Praise Panginoon God. dahil Opo. ito po ako nagsasalita sa inyo na walang pag-aalinlangan sa puso ko po na ako po ay, kasi po pag may malungkot pong mga kapatiran, andun po ang puso po natin, nalulungkot din po pag may problema sa mga karamdaman o man po yan. Pero ang maibabahagi ko lang po mga kapatid ay ang panalangin na lamang po. Amen, Pagpipray yes. po natin. Ang sino man po nangangailangan ng prayer, ano po, Amen. panalangin. Opo. Kung sino pong humihingi na may karamdaman. Ayan po, sama-sama po tayong nagbibigay ng panalangin sa bawat Opo. isa, nagpapalakasan. Amen. Kaya ang ganda po talaga ng ganitong mga gawain. Opo. Na bagamat hindi po tayo mga personal na nang kakakita, pero parang malapit po tayo sa isa't isa. Ano po, Amen. ang mga puso po natin ay nagkaisa para sa Panginoon. Ano po, Amen. kaya President sa buhay po ni Sis Jenny, napakaganda po ng kanyang napili. Kagabi Amen. ko pa po Praise binabasa God. ito. Praise Sabi ko, God, Chang. napaka-iksi po, pero talagang may layunin at purpose Opo. ang Panginoon sa bawat isa po sa ating Yes, buhay. opo. Ano po, Tagalog Amen. man po ako, hindi po ako makapagsalita ng English, Okay pero lang po. opo. At Thank you, pati naman Chang. po Thank nasa you, puso no? ko Thank you, po, Chang. opo. Maraming Opo, si salamat. Mary, naluluhaman po ako talaga. Sister Kai, hi! Opo, Chang, I love salamat you po, with the love mga of the kapatid, Lord. Dahil Ayan. andun po talaga ang ating init at nag-uumapo po ang ating mga puso kahit Opo. malalayo po tayo. Amen. Ayun po, parang na-excite din po ako sa binahagi po ni Pastora Joy. Yes, ano po, Pastora Jory, na- no? Si Sara alam ko Balabagan. po, Abangan nakakita natin, po magigest ako daw po po dito yan. si Sara Opo. Balabagan. Ano rin Loobin po ng ako Diyos. noon, nasa Maynila pa po kami noon nung naano po yan, nabalita po Opo, yan. no, Chang, no? Tama, buong no? mundo po yan. Opo. Opo, kilala po siya. Yan. Kaya ano po no, Salamat po sa Lord. 1990s po yan mga Opo. kapatid, mga Opo. sister ko po, Ayan. mga 90s po yan. Nawala na kasi- si Sisikay. Ayan. Opo. So, Chang, thank you Kaya- po, Chang, ha? Andito. Salamat po. Dyan po. pa. Okay. Salamat po Thank mga you po, kapatid. Chang Opo, Emily. yun na lamang po. Ayan. Opo, Salamat po, salamat Chang. po. Love you po. I love you Sis po. Mary. Love you. Opo, sa Ayan. inyo pong lahat. Si Sister Nida. Ate Nida, nandito ka po. Gusto niyo po mag-share, Sister Nida? May ginagawa yata si Sister Nida. Ano po? Hindi, inaano ko yung mic. Yun. Sige po, Sister Nida. Naaano Ate ako Nida, sa mic. share ka po, Oh. Sister Ate Nida. Ayan. Sabi ko, masyado naman akong na-bless. Oo, praise Sa God po, araw praise na God. ito, lahat kayo parang mga preacher lahat. Maluwa-luwa ako dahil sobra ako ng bless. Praise God po. Sa Dalawa kabutihan kami ng dito, Diyos. pati yung kaibigan ko. Oh, praise Nandito God. kasi Nakapakinig siya. Opo. Tinulungan ako ng, sabi niya, masyado raw kayong anointed. Oh, praise God po. Oo, eto kausapin niyo, masyado daw kayong anointed. Purihin Bless po na ang bless Diyos. siya, imbis na uuwi na siya, hindi siya umuwi, nag-stay Ay, para wow. marinig Praise God po. Ano po? ang Opo. ano nyo. Masyado akong na-bless. Hello po. Hello po. Hindi tayo Hello kita. po. Okay. Baka na-meet ko na kayo, tita. Na-meet ko na po ba kayo? Pakita po kayo. Para First makilala time lang namin po. kayo. Ito, Ay. meron pa akong testimony. Siguro kaya po hindi ako pinauwi ni Lord. Sabi ko, uwi na ako kasi pag kumain ako, mantukin ako. Hindi ko siya makita. Pa-open po ng cam. Pwede ko kayo open ng cam. I-open ko yung cam. Oh, sige po, sige po. O yan. Hello, kumusta po kayo? Ito po yung aking extended mami. Kasi po noong pong 2007, ako po ay talagang dumaan sa matinding pagsubok. Love na love ko po si God. Ako po yung youngest 10 in the family. I know now who I am. Meron po akong call kay God. Ako po ngayon ay preacher na. At merong maliit na small cleaning business. 11 years. Sa darating po na next month,
November 6 po, pinakang matinding regalo ko po kay Lord na nalampasan ko po ng 18 years ng aking pagsubok. Ito po ang mga pagsubok na dumating. Dumaan po ako sa mental disorder kasi po masyado po akong mahiyahin. Hindi mahiyahin. Yung sensitive po yung heart ko. Tsaka yung mind ko po masyado siyang negative. I get to the point na na-diagnose po ako ng bipolar. Tapos po nagkaanak po ako ng miracle baby. Ngayon po siya ay 21 years old na po siya. Her name is Christine. Siya po ay siya po ay para din siyang preacher. Kasi pinipreach niya ako. Sabi na, Mami, you know the word, but you always work hard. I want you to focus now, take care of your health. Kasi Mami, mag-60 ka na. Love na love niya po ako. Ito po yung aking testimony. Para po, siguro talagang perfect na hindi ako pinawi ni Lord. Para marami pong ito pong verse na Roman 8:28 po, talaga pong powerful sa akin yan. Kaya, sabi ni Ate Nida, you bring food. Tapos naririnig ko kayong nagsasalita na. Sabi ng Spirit, no, stay. Okay, I stay. Kasi po ako, sold out po ako kay God. Ito po yung matitindi kong testimony. Ako po'y dumanas ng, ang tawag sa English, rock bottom. I get to the point na hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko. Kasi po, nilinlang po ako ni Satan. Kasi po nung nagkasawa po ako ng American US citizen, is a Irish. Tapos po, 16 married po ako. Talagang lovers po kami. I never even think na mag-divorce kami. Pero one day, nung lahat ng mga blessing dumating na sa akin, the devil turned down one by one. Nagkanak po ako. I have to work in daycare para po magkanak. Sabi ko, Lord, could you please give me at least one baby? I did everything I can. Nagpa-check na, lahat na, nag-take ng multiple vitamin para magkanak ng marami. So, hindi nag-work. Sabi na tao, let it go, rest. Give it to God. So, I said, one more thing I have to say to you, God. Because I have relationship to God. I talk to Him really like crazy. like He's there. Because my heart is so yung extraordinary discern, yung sensitive na heart ko, nararamdaman ko yung feeling ng tao kahit hindi magsalita. Kaya nga ako po agad nagkasakit ng depression, anxiety, kasi I never thought how to handle na pag may problem, yung kinikerry ko lahat. But now, my testimony, sabi ko, at least one baby, Lord. If you gave baby Sarah, is almost 90. Ako magte-38 na po, Lord. Sabi ko, when I was 25, I get pregnant right away. But I'm not ready. And when I was married to my husband. So, sabi ko, it's gonna be burden this baby. Kasi ako po ang breadwinner. Guess what? Ako po ang pang-sampo na I should not be born in the world kasi yung mother ko po may sakit. Meron po siyang tuberculosis. Meron na po akong 8 sibling, 5 brother and 3 sister. Sabi po ng story. Sabi po nila hindi na pwedeng mag-anak ang mother ko dahil meron siyang tuberculosis. Pero nag-miscarriage pa po siya number 9. At nasilang po ko ng number 10. Ang mukha ko po hindi mukhang Pinoy. Para po akong Thailand, malaking mukha. Chinita. Hindi pang karaniwang Pilipina, okay? But I know who I am. I'm a child of God. Na meron po akong call na I went through the point na po na sabi ko, Lord, magtatrabaho po ako sa daycare. At least one baby, Lord. Na po yung baby, after more than a year, nagbuntis po ako. At ngayon po yung anak ko,
by the grace of God, mag-graduate na po siya ng registered nurse next year. Ito po yung aking testimony. Noong pong panahon ng 2007, ako po ay dumanas ng postpartum depression nung pinanganak po yung anak ko. Yung sometimes in life, may dumating na blessing tapos may pagsubok. Hindi po nakayanan ng isip ko. I get to the point na ayoko nang gumawa ng bagay-bagay. Tapos, dahil po yung wala na po akong time sa asawa ko, yung mister ko po, tempted po siya sa pornography. Tapos, abang pong malit pa yung baby namin, dahil po may sakit po ako ng postpartum na hindi ko gustong may ginagawa. Gusto ko lang nalagaan ko yung anak namin. I don't go time management. Walang ganon. Basta kung gusto kong magluto, late, walang ganon. Kasi ako perfectionist po ako. But anyway po, ito short story. Naghiwalay po kami. Kasi po yung mister ko, hindi po siya naging mabait nung time na yon. Matapang po siya. Yung siya doon niya akong minamaliit. Sabi ko nga po, yung maramdamin. Kaya yung utak ko, judgmental. Sabi niya, ilalagay na natin yung baby sa daycare. For short story, I ended up pa po na nag-work po ako sa motel. Na-meet ko po yung tao. Na-hypnotize po ako. Totoo pala po yung hypnotize. Sabi ko, kala ko, bigay ni Lord yon dahil may bipo pa siya sa motel. Nag-commit pa ako adultery. Yung mga hindi dapat gawin, nagagawa ko. Para nawawala pa ako sa I don't know in that moment. Kala ko lahat ng mga desisyon ko galing kay Lord. To the point na nang divorce kami na asawa ko, 16 years married. Tapos pala yung tao na yun, may mga, stronghold. Stronghold, it means yung marami siyang baggage na mga from the past. Ngayon, siyempre sometimes, yung dito sa Amerika, magse-sex kayo, ganyan, di ba? Ganon, kahit hindi pa kayo married. Yun talaga nadaanan ko yun. Ngayon, yung mga spirit niya nag-jump sa akin. I ran away from my life kasi gusto niya ako sunugin. I go back to my home in Newport News. But anyway, after that, naging ako yung talagang nervous breakdown. Pero ang Diyos, yung Roman 8:28, may taong sumagip sa akin, meron silang redemption ministry. Nalaga nila ako, ni-raise nila ako, na nurture, na parang bagong silang, yung espiritu. Namatay po sila at ipinasa po yung buton, yung ministry nila na tumulong sa kapwa, mag-minister. Kaming dalawa po ng anak ko, ano po ako ngayon, preacher, evangelist, in the name of Jesus. Amen. Praise God po. Tsaka po, nagtangka pa nga rin po akong magpakamatay. Minom po ako ng blitz kasi po, sabi ni Satanas, kill now and destroy. I said, no, I know the truth. I know the truth. Kasi and the truth, you cannot kill. You don't kill nobody because the life is precious. Sabi ko, hindi nasira yung aking esophagus. Kasi nadala pa po ako sa psychiatry. Kasi hindi po ako natutulog for more than 9 months. Talagang para zombie. Tinulungan po social service, pinagamot nila ako. Kumbaga si Lord, pinrepair niya lahat yung kailangan ko para bumalik ako sa yung bagong silang. So right now, by the grace of God, next month, I'm gonna be turn 60. People say, you are evangelist. And I'm also entrepreneur. I have house cleaning business. Praise God. Kaya pala nung bata ako, para akong mother, housekeeper, 3 a.m. the morning, naglilinis na ako. Wow, ang sipag para si Chang Emily tsaka si Pastora. So, ako pag naglilinis, si Ate Nida, hindi niya git yung linis. Pag naglilinis po ako, para akong naglalaro, in Jesus' name. Oh, praise God. Praise God po. Kaya po yun. Totoo po yan. Ang Diyos, napakabait. Napakabait kasi Amen. ang itsura po hindi mo kang magsi-60. Praise God. And very Ang feeling ko po healthy para inside kung out. yung, Amen. A young adult. Praise God. Thank you po. Ano po pangalan ninyo, sister? Thank you, Lord.
ibabahagi ko po yung Opo. testimony. Basta keep on faith, keep on believing, keep on reading the word, because when you know the truth will set you free. When the Amen. Son is free, you're free indeed. In Jesus' name, I pray you all with the free gift of salvation and favor you in the sight of men, God, and write down our name, the book of life. In Jesus' name, that this testimony that I become witness to these people, that you're going to be encouraged and you're going to be strong like a lion, like Joshua. In Amen. Jesus' name, amen. Thank you po, sister. Ang ganda po ng testimony niyo. Salamat po ha. Salamat po sa pag-share. Ang pangalan niya, Ellen. Ellen, Sister Ellen. Sister Ellen, thank you. Yes po. Sister God Nida, bless thank po. you din po. God bless, no? Salamat po. Ayan, narinig po natin ang Amen testimony po. ni Sister Ellen. And salamat po, Sister Nida. Ano po? Maraming salamat. Ngayon, Sister Jo, sino po pong gusto niyo mag-share dito? Sister Lisa? Hindi pa ba Sister Lisa? Sister Lucita? Free po kayong mag-share kung gusto po niyo. Huwag kayong mahiya. Konti lang po sa akin, sis. O sige po. Sister Rachel ba to? Sige, sis. Sorry, sis, Sige. Marami Not lang sorry. No, you're fine. Go. Sa akin na lang siguro po, hindi ko napakinggan yung kay sis Jen, but one of my favorite verse is Romans 8:28, that all things work together for good, which is really, alam naman natin, buhay na buhay ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And for sure, lahat naman may testimony that dun sa all things work together for good. But I want to emphasize doon sa sabi niya, all things work together for good for those who love Him. So, kung baga, katulad ng kaya nga meron tayong mga aha moment na kaya pala kasi may purpose pala yung problema na yun, may purpose pala yung trials na yun, may purpose pala yung obstacle na yun, because the good thing is dito in-emphasize very what they call this one, yung in-emphasize at yung direct na to those who love God. To those who love God, mauunawaan natin kaya may problema. Nung batang Kristiyano pa lang ako, sabi ko, Lord, kung ang problema ang magpapalapit, mahirap pala pag Tagalog, kahit Tagalog ka na. Kung ang problema ang magpapalapit sa'yo, sa akin, go ahead, Lord. Sabi ko, bigyan niyo pa po ako ng problema. It's a bold prayer na, di ba, ang mga tao, ay Lord, wag mo ng problema, please. Sunod-sunod. Pero kung ang problema, katulad nung i-share niya nung i-share nung isang kaibigan ay yung kanina lang, na ang problema is yung magpapalapit sa atin sa Panginoon, why not? Na kung saan is, di ba, come to think that this one na kapag may problema tayo, saan tayo lumalapit? Sa Panginoon, di ba? Na yung kumbaga it's a part of our life as a Christian na kung saan is yung problema, sabi nga sa 1 Corinthians or sa Corinthians, I don't know if 1st or 2nd Corinthians, expect tribulation and problem sa buhay natin, kasi ano na yan parang kakambal na natin yon. But it's not about the problem ngayon. Tayong mga Kristiyano, paalala sa atin, it's not about the problem, but it's about what is our character towards that problem. What is our attitude towards that problem? What is our puso towards that problem? Are we still naka-focus pa rin ba tayo dun sa cross? Naka-focus pa rin ba tayo sa kay Christ, or naka-focus tayo sa circumstances natin? But the good thing is, because we love God, my Romans 8:28, all things work together for good. This is the result of our love to God. Now, whatever circumstances, Lord, we as a Christian, we as your daughter, Yes. we will commit to you. We will focus alone to you. Yes. And because in Genesis 15:1, pangako mo, do not be afraid,
Whatever things, all things that good or bad things happen to me, do not be afraid, sabi mo, because you alone are my exceeding great reward. Your presence alone is my exceeding great reward. That's why paalala sa atin sa Ephesians, sabi nga, your fullness, Lord, yun yung goal ko. And then the Lord, sabi pa doon, more than you ask. If it is your goal, daughter, sabi niya, minsan kapag ka ako, ang salita na pinupunta ko talaga personally yung name ko. Jo, ito yung paalala sa'yo ng Panginoon. Jo, whatever amount, more than you ask or think, I will give my fullness to you. Ang sarap, di ba? Kahit Amen. anong sitwasyon natin, kahit nandun tayo, lumalangoy tayo sa blessing, lumalangoy tayo sa problema, all things work together for Amen. good. Kasi buhay ang Diyos natin. Character lang natin, attitude lang natin towards that blessing or problems ang tinitingnan niya. Yung puso pa rin niya. Praise God. Yun lang po. Glory to God po. Glory to God. Thank you so much, Sister Jo. Thank you so much, no? Praise God, no? Talagang napaka-fired up na ating mga kapatid. No? Maraming salamat sa mga additional word of encouragement ninyo, no po? So, sa ngayon po, ay baka po masyadong humaba na at mga magsasaing na po ang mga nanay sa Amerika, no po? Gusto man nating pahabain pa, gusto ko talaga kayong tanungin isa-isa, no po? Ay kailangan i-manage natin ng maayos, no po, ang ating ministry, no po? At i-consider din po yung mga gawaing pangnanay, ano po? Busog na busog po tayo. Marami pong salamat. Nakapag-share po ng testimony lahat. Ganon din po sa Johnson's family. Marami po salamat sa prayers ninyo, no po? May pinagdadaanan man tayo, no? Pero sa Diyos lang, may Diyos tayo, kaya tayo daw po yung pinakamayaman, no? Kaya hindi naman halata na tayo ay may pinagdadaanan, no po? Kaya kung matatandaan ninyo, siguro yung mga 3 weeks, 4 weeks ago, no, umiyak ako bigla, di ba? Yun yung time na bago pa lang kasi natanggal yung asawa ko. So, kaya yun, no? May in-apply siyang trabaho, kaya lang, weekend naman. Tinanggap siya doon, weekend ng pasok. So, masasagasahan yung linggo. Ang ginawa ko, ayoko niyan. Bakit? Paano yung Sunday church natin, di ba? Yung time na yun, wala pa kaming physical church na nahanap, pero hindi pa rin ako pumayag. Hindi ako pumayag, no? Kasi alam ko may ibibigay si Lord na hindi mapapalayo yung presensya natin sa Kanya. So, umasa tayo sa Kanya na siya lamang ang magbibigay ng ating mga pagpapala, no? Magtiwala tayo sa Kanya, no? Hindi natin maiiwasan na hindi tayo magkaroon ng trials, no? Sabi nga, di ba, tayo ay habang tayo nangihina, tayo ay pinapalakas ng ating Panginoon Diyos, no? Amen. Praise God po. Ang ganda. Iyak na naman ako. Maraming salamat. So, i-close na po natin ito ng gawain ng closing prayer. Sino po ba ang naatas ang closing prayer for today, no? Nandiyan po sa GC. Pwede pong pakitingin. Sister Eva, thank you for joining po. And Sister Kakay, still praying for you, Sisi. Sister Lisa, you still there? Sister Lucita, thank you din po. Sino po yung closing prayer natin? Pastora Jolie. Ayun, Pastora Jolie, ayun. Andito pa po ba si Pastora Jolie? Ayan. Yes, Pastora po. Jolie, thank you po. Salamat po. Amen po. Praise God. Sige po, tayo po yung magpasalamat sa Panginoon sa pangungunan niya po sa atin at sa pagsama niya po sa atin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord. Nagagalak ang aming mga puso, Lord, sapagkat ang dami mong pinatunayan, Panginoon. Pinatunayan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos na totoo at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala kaming maipapatotoo, Panginoon, kung hindi naranasan, Panginoon, ng bawat kapatid namin, Lord, ang katotohanan ng iyong salita, ang katotohanan ng iyong mga pangako, Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, sa dakilang pag-ibig mo sa amin, bagamat kung minsan nakakaranas man kami ng iba't ibang mga suliranin, pagsubok, kung minsan ang tao, Lord, hindi niya maunawaan yung mga nangyayari. Pero nagpapasalamat kami pagkatapos naming mapagtagumpayan ang lahat ng mga ganong sitwasyon, mga pagsubok, o kaya nasa panahon pa kami na nakakaranas noon, ipinapaunawa mo sa amin, Lord. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay alam mo, at ang lahat ng bagay, Lord, ay ginagawa mo para sa amin. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, Lord,
lalo ka pang mas lalong nagpaparanas, nagpapakilala sa amin, Panginoon, sa aming personal na buhay. Lord, pagpalain niyo po ang buhay po ng aming kapatid na ginamit mong instrumento na yung salita. Pagpalain niyo rin yung mga kasama po namin, Lord, hindi ko man po sila mabanggit isa-isa. Salamat po ng marami, Lord. Lahat kami na nakibahagi, Panginoon. Kami may nakinig, kami man ay nag-testimony, Lord. Lahat dito, Panginoon. At wala kaming ibang ipinagmamalaki, Lord, kundi kayo lang. Sapagkat ikaw lang talaga ang karapat-dapat naming ipagbalaki at parangalan, O Diyos. Hindi dahil sa ginawa namin, kundi dahil sa ginawa mo, Lord, sa buhay po ng bawat isa. At alam po namin, marami ka pang gagawin, Lord, upang lalo ka naming maparangalan, mapapurihan. Lord, salamat po. Pag-ingatan mo po ang aming mga kapatid na sa US, dito sa Pinas, Lord. Kami napasimula pa lang ng aming araw, patuloy mo na kaming binubusog ng iyong salita, Panginoon, ng iyong mga pangako. Ang aming mga kapatid naman ay papunta ng pagpapahinga ng kanilang lupang katawan, pagpalain mo rin po sila sa buong maghapon na word nila. Salamat sa paggabay mo at pangunguna mo. Salamat, Lord. Wala kaming ibang masambit, Lord, sa lahat ng ginawa mo, kundi ang aming puso'y pinupuno mo ng pasasalamat sapagkat ito lang ang tanging maihandog namin sa iyo. Kaya salamat po, Lord. Minsan pa, amin pong tinatanggap ang iyong basbas, ang iyong bendisyon, ang iyong proteksyon, ang siyang muling sa amin ngayon at kailan-kailan pa man, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name, Amen and Amen, amen. Marami po salamat, Pastora Jolie. Sister Jen, maraming salamat sa napakagandang verse. Pinaiyak mo ako. Maraming salamat sa mga nag-join at God bless us all. Maraming salamat. See you ulit next week. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, sis. Thank Love you. you.